Pumunta ako rito para ipaglaban ang pamilyang binuo ko, ang kasal ko, ang mga anak ko. At ikaw, anong pinaglalaban mo? Yung kape mo? Can you not make a scene? Marunong ka palang mahiya. Sana naisip mo yan at naramdaman mo nung kinakati ka. Nung mga panahong pinili mo na may masirang masayang pamilya. Hi, ma'am. Good evening. Yeah, I just want to ask, how's the food so far, ma'am? Would you like to add some dessert? We have good dessert, ma'am. No, thank you. Can you call the chef for me? I have concern about the food. Okay. I will call Chef Rebecca right away. Thank you. Excuse me, ma'am. Good evening, Chef Rebecca. May naghahanap po sa inyo sa table number 7. May reklamo daw po siya sa food eh. Mrs. Ramos. Anong table ulit? Table number 7 po, si Mrs. Ramos. Okay, let's go. Tara mo. Saan banda? Hi ma'am, good evening po. Mrs. Ramos, ang aming chef si Miss Rebecca. Miss Rebecca, si Mrs. Ramos po. Good evening, ma'am. I'm Chef Rebecca. May problema po ba sa food natin? Wala naman. Curious lang ako sa lasa. Masyadong matapang ang timpla. Matapang. Parang ikaw. Thank you so much. You know, I always make sure the food that I serve leaves a mark. Oh, it did. I still taste it. Kahit sa bahay namin. Ma'am, asikasuhin ko na po muna yung ibang guests. Iwanan ko na muna po kayo. Okay, let's go ahead. Excuse me, ma'am. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ma'am, Pero ginawa mo pa rin. Alam mo ba ang lasa ng katotohanan na pinipilit lunukin ng isang asawa? Mapait. Masakit sa lalamunan. Pero unlike your dish, I didn't order it. mahal ko siya. Sure you do. But let me remind you, I'm not here to fight for a man. I am here to remind you your place. And what place is that? Kitchen, probably. Dahil sa kwento namin, ako ang legal na asawa. At ikaw, isa kang putahe. Isang putahe para sa
Pampalipas gutom. You know what? You might be the wife. But he kept on coming back to my table. And yet, here I am, holding the reservation. At ikaw? Umaasa ka pa rin kung kailan siya uuwi sa'yo. At ako, kahit kailan, kapag gusto kong umalis, dala ko ang apelyido, yaman, at dignidad. Alam mo, wala akong balak agawin siya sa'yo. I only gave him what he said was missing. Ganun ba? Then maybe I forgot to tell you na may mga anak kami. Na habang nilalasahan niya ang mga sinasabi mong kulang sa akin, ako ang pumupuno ng lahat ng pagkukulang niya sa mga anak namin. Alam ko. At sa totoo lang, kini-question ko din yung sarili ko. Kung bakit ako pumapayag. Because you want to feel chosen. But let me tell you something about being the choice. Madali yung piliin. Pero mahirap panindigan. If you came here to destroy me, you succeeded. But if you came here to save yourself, I hope it worked. Do you think pumunta ako dito para gumawa ng eksena o whatsoever? I will not do that. Masyado kang mababa. At hindi kita bibigyan ng dignidad sa lahat ng bagay. Pumunta ako rito para ipaglaban ang pamilyang binuo ko, ang kasal ko, ang mga anak ko. At ikaw, anong pinaglalaban mo? Yung kati mo? Can you not make a scene? Marunong ka palang mahiya. Sana naisip mo yan at naramdaman mo nung kinakati ka. Nung mga panahong pinili mo na may masayang pamilya. Stop it. Please. Stop. Alam mo ba ang pinagkaiba ng putahe sa asawa? Ang putahe, pinipili kung kailan gustong kainin. Ang asawa, kasama, kahit kailan siya mawalan ng gana. Pakialis na nga itong pagkain na to. I lost my appetite. Bilot na rin. Ayoko tumagal sa lugar na to na kung saan ang specialty ay pagtataksil. Before you leave, I want to tell you something. He told me he was not happy with you anymore. At naniwala ka naman. Uto-uto. Sinabi rin niya ba sa'yo na hindi masarap ang buhay niya sa akin? Funny. Hindi ko siya inagaw. Tama ka. Kasi, kung inagaw, dapat ayaw. Pero, binuksan mo yung pinto. Bumuka ka. Ayun. Naglakad siya papasok. Bit-bit lahat ng kasinungalingan niya.
masakit sa tiyan. Yung pinipilit kainin kahit nakakasakit at nakakalasa. I will give you last chance. Kung gusto mong manatili sa'yo lahat ng ito, lahat ng pangarap mo, kung gusto mong maayos pa ang buhay mo, you will never be Mrs. Ramos. Layuan mo ang asawa ko.